Abs Harold, baka po may gusto kang i-announce. So, kasi dito ako natuto sa ganito, sa ganitong mga training. Kahit sa previous company namin ni Coach Giselle, ma-attend ako sa mga training niya. Tapos, natuto ko na pahalagahan yung mga ganitong training dahil hindi lahat to hindi lahat puro hard skills. Marunong ka mag-invite, marunong ka mag-build, pero marami nagpe-fail pa rin dahil may kulang. Yun yung hindi nila alam eh. Akala nila siguro, ganun-ganun lang. So, itong training na ganito, hindi lahat na-absorb. Hindi naman 100% na-absorb to, diba? Kaya, uulit-ulitin to. So, nagmamadali tayo, hindi tayo nagpapabanjing-banjing lang. Nagmamadali tayo na makuha yung pangarap natin. So, dapat, kung nagmamadali tayo para makuha pangarap natin, dapat everyday may nadadagdag. Everyday. Kasi hindi ho yan nakukuha overnight para sa akin. Yung mga natutunan ko po, hindi ho yan nakuha overnight. Actually, nagsimula lang po ako matuto. Ito lang 2020, yung previous company na kung saan nagkaroon ako ng resulta. Kasi di ba, naalala niyo sa testimony ko, sabi ko, babalikan naman ako sa networking, wala na namang mangyayari sa akin. So, sinisisi ko ang networking. Bakit? Nag-networking ako, sa dekada, wala nangyari. So, nung bumalik ako, na-realize ko na hindi networking ang problema. Ang problema pala ako. Kasi marami akong mga aral na hindi naman ina-apply. Marami akong mentor na hindi ko sinusunod. Along the way, kalagitnaan ng biyahe, lumilis ako ng biyahe. Yung bagay, pinapalo ko na si mentor ko. Yung mga mentor ko, pinapalo ko na. Bigla-bigla na lang ako maniniwala sa kaliwa, sa kanan. Lumilis ako. So, nawawala ako sa aral ng mentor ko. So, nung dinesisyonan ko na gusto ko na maging successful, paulit-ulit na lang, hindi ako nakakarating sa pupuntahan ko. Sabi ko, makikinig na ako. So, nag-focus ako, makinig sa mentor. Lahat ng sasabihin niya, yun na talaga inintindi ko, yun talaga ginawa ka. So, itong training na ganito, isa to sa mga pinapa-attend sa akin. Personality development, build your character, right attitude, right mindset. So, yan doon yung mahalaga. So, how to love your people, maging totoo sa sarili, wag magkunwari, wag magmalaki. Kasi lahat ng yan, yan ho yung mga factors kung bakit successful yung mga tao na yan. Kaya nga sila naging successful kasi pinagkaloob sa kanila ng Diyos yan. Dahil nakita, deserve sila dyan. Deserving sila sa mga ganyang blessing. So, yan yung kulang sa atin. Maraming magagaling. Kung napapansin niyo po, ang daming magagaling. Doon sa mga fly-by-net na sinalihan ko, ang daming magagaling. Pero hanggang ngayon po, nasa fly-by-net pa rin po sila. Hanggang ngayon, ini-invite pa rin ako. Dati na silang Coach nandyan Harold, ako din, ini-invite din. O, di ba? I'm done with Kanina it. lang. Kanina lang, ini-invite ako eh. Sabi ko, ano na naman yan? Umalis na raw siya doon sa ano. Umalis na raw sila, Coach Giselle, umalis na raw siya doon eh. So sabi ko, sige, Huwag okay lang. magpapaniwala, hindi yan mga fixed mindset yan. Tsaka meron akong mga grupo na followers ko sila, downline ko sila, top leaders ko sila. At awa ng Diyos, nagkaroon sila ng resulta sa previous company kung saan nakakonect sila doon sa team ko. At nagpa-mentor naman sila, kaya nga naging Millionaires Club member pa nga yung iba doon. Pero sad to say, bumitaw sila sa akin nung nasa Lidgood na ako. So wala namang problema yun kasi decision nila yun. Hindi ako naman namimili. Pero ngayon, mababalitaan mo, patalon-talon na lang sila. Walang resulta. So, sabi ko, kanya-kanya naman tayo ng buhay. Meron naman pumalit eh. Sabi ko nga, okay lang nawala yung mga top leaders ko na yan. May pumalit naman. Yung mga pumalit, hindi lang masyado magagaling, okay lang. Ako na bahala sa kanila. Ako na naman papagaling sa kanila. Tsaka, hindi ko kailangan ng sobrang galing. Kailangan ko marunong sumunod. Sobrang galing pero hindi sumusunod. Wala mangyari. Kaya sabi ko, okay na to, marunong sumunod. Yun, awa ng Diyos. Kahit pa paano, nagkakaroon sila ng resulta. Imagine mo, hindi naman networker, hindi naman magaling,
Ngayon, nag-100,000 per month sa Live Good. Diba? Hindi naman, sino magsasabing mag-100,000 siya, hindi naman siya, hindi naman siya, sabi niya, hindi naman ako ganun kagaling. Lahat ng company ko, sablay ako, pero dumikit ako sa'yo, salamat, nagka-resulta ako. Sabi ko, hindi naman akin ang credit niyan. Sabi ko, kaya ka gumaling kasi nag-decide ka kung sino susundan mo. So, ikaw pa rin ang nag-decide niyan. Ikaw pa rin ang magaling kasi natuto ka kung sino susundan mo. Ang pagiging successful ay magkaroon ka ng wisdom kung sino susundan mo. Magkaroon ka ng wisdom, magkaroon ka ng tamang desisyon kung sino susundan mo. Yung pa lang, talent na yun. Talent na yun kasi marunong ka sumunod kung sino susundan mo. Kasi maraming tao ngayon, hanggang ngayon, hindi alam kung kanino susunod. Hindi alam kung sino susundan. Ako, alam ko kung sino susundan ko. Fernand Santiago. Nakikita ko kung ano yung galaw niya at nakikita ko yung galaw ng iba. Kahit binabas siya, ako alam ko, Fernand Santiago ako susunod. So, ganoon din yung mga leaders ko, natutong sumunod. Siyempre, kung sino sinusundan ko, doon ako papunta. Kung sino sumusunod sa akin, yun yung next in line sa akin, sabi. Yun ang pananaw ko. Kasi yung sinusundan ko, magaling din. So, yun. Kaya ko lang sinasabi yan, guys. Maraming naliligaw ng landas. Matagal nang gustong makuha yung pangarap, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakuha pangarap. Yung nagkiklaim na sila ay magaling, yung nagkiklaim na sila ay malakas, pero walang resulta. Hindi nila nare-realize yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa kanila yun kasi magagalit sila. Pero ako, nakikita ko yun. Kaya nakita ko sa training kanina ni Coach Chen, yung latter part, nakikita niya yung invisible. Nakikita niya yung invisible side na hindi nakikita ng iba. Totoo yun. Nasa training pala yan, pero ako, sa sarili ko, alam ko yan. Nakikita ko talaga. Pero sila, hindi nila nakikita. Sinisimulan pa lang nila, alam ko na yung katapusan yan. Alam ko na ending niya, sinisimulan nyo pa lang. Bakit? Maliban sa pinagdaanan ko yan, laman na ng utak ko yan, nung umpe. Na binago ko na nga eh. Tapos ngayon, ginagawa nyo. Kaya alam ko yung ending yan. Kasi naging failure ako ng maraming panahon. Alam ko, mangyayari sa inyo. Magpe-fail din kayo. Kaya nga laging kasabihan, learn from others' mistake is better than learn from your own mistake. Kaya nga may mentor kayo sinusundan eh. May mentor tayong sinusundan para hindi ka na maligaw. Kaya lang, pag nagsasalita si mentor, minsan may mentor ako, nangangatwiran siya, hindi na-justify niya pa yung sinabi niya na kinokorek ko. Dahil napagod ako kakakorek, alam mo sinabi ko na lang sa kanya, sige, tuloy mo na lang yan. Ako na lang makikinig sa'yo. Ikaw na lang mentor ko. Kasi mas tama siya eh. Pinapaliwanag kong mali siya, gina-justify niya, nag-reason out pa rin siya, pinapaliwanag niya kung ba't niya rin sinabi. Sinabi ko na kang hindi yan dapat sinasabi. Pero ayaw niya makinig, ako pa tinuturuan. Sabi ko, baliktad na natin, ikaw na lang mentor ko. Ako na lang makikinig sa'yo. Sabi niya, hindi up. Tama ka, tsaka niya inamin. Hanggat nag-i-insist pa siya eh. Ini-insist niya pa yung kanya. Dati rin akong ganyan. Kaya alam ko, dati rin akong ganyan. Marami akong ginagawang mali. Sinasalungan ko si upline. Sinasalungan ko si mentor. Nakakatwiran ako. Ang ending, wala naman ako result eh. Sabi ko, magkaka-result. Iba yung magkaka sa nagka. Ako magkaka-result. Pero si mentor, nagka-result na eh. Ano pangahawakan ko? Yung magkaka-result o yung nagka-result na? Yun hindi ko na-realize before eh. Kagaya ngayon, nagkalasan yung ibang leader. Sabi niya, papasabugin namin to, coach. Pakikita namin sa'yo. Ang mindset ko lang, hindi ko na kinakausap. Pero ako, nakikita ko yung mangyayari. Ang mindset ko lang, paano niyo papasabugin yan? Sa dami ng company sinalihan nyo, ni isa wala kayong pinasabog. Paano yung sasabihin, pasasabugin nyo ngayon yan? Kikita kami rito. Paano yung sabi kikita kayo dyan? Kahit kailan, sa lahat ng company sinalihan nyo, hindi nga kayo kumita. Fighting spirit lang yun, guys.
kahit sino may fighting spirit. Pero yung past talaga, ano ba talaga? Nagawa mo na ba o hindi pa? Nakarating ka na ba o hindi pa? Kung magpapaguide ka kung saan ka pupunta, magpa-guide ka doon sa nakarating na. Huwag yung pupunta pa lang. Alam ko yan, napuntahan mo na ba? Hindi, pero alam ko yan, pupuntahan natin. Yung isa, napuntahan niya na. Yung isa, pupuntahan pa lang. Fighting spirit lang yun. Mas gusto ko yung nakapunta na. Kasi doon sigurado ako makakarating ako. Kasi nakapunta na yun eh. Kaya ako, nakinig ako doon sa mga nakarating na. Nakinig ako sa mga successful na. Yung iba nagpapanggap lang na nakarating na. Pero hindi naman totoo. Sa middle ng journey nila, nagpe-fail pa yan, bumabalik pa yan. Hindi talaga tunay nakarating yan. So marami mong fake mentor. Kaya ako, nag-iingat din po ako dahil sabi ko, pagod na ako, 10 years wala nangyari dahil sa mali-mali pinakikinggan. Sabi ko, mauubusin ko pa ba yung panahon ko? Tatanda ba ako nang wala nararating? Sabi ko, paulit-ulit lang yan eh. Hanggat hindi mo natutuklasan, para kang ligaw sa gubat, wala na lang, baliktarin mo yung damit mo para makalabas ka sa gubat. Kasi hindi ka makalabas eh. Kasi ligaw ka na eh. Naliligaw ka ng landas. Kasi kung kanino ka kasi nakikinig. So, isa yan sa mga narinig ko na nasaktan ako, pero totoo eh. Kaya ako, nakinig na ako. Kaya hanggang ngayon, baliwala yung galing. Hindi mahalaga lahat ng galing. Ang mahalaga ito, karakter talaga. Karakter. Kasi ang magdadala sa ito sa tagumpay, karakter. Hindi ka papahawakan ng malaking tao, hindi ka papahawakan ng malaking pera kung meron kang bad character. Kung hindi maganda ugali mo. Hindi ka papahawakan ng pera. Kahit napakatalino mo. Pansinin nyo, hindi naman ako matalino. Sa English, sa Blight, academic, talaga wala talaga. Pero, sabi ko, kung wala akong lugar sa academic, wala akong galing sa academic, may utak naman ako. Sabi ko, gagamitin ko na lang to kung saan ako napipit, kung saan ako fit. Sabi ko, sa pagtitinda, hindi ako naging toy, nagtinda na lang ako. Hindi na buhay ako. Gusto ko yumaman. Network marketing lang naman ang pwedeng yumaman na kahit walang talino. Kahit konti lang ang kaalaman. Actually, iba yung talino eh. Iba yung talino sa academic, iba yung talino ng utak mo. Matalino ka, hindi ka lang nag-aral. So, yun yung pananaw ko noon. Matalino naman ako, hindi lang ako nag-aral eh. Kuya ko, matalino eh. Lahat ng kapatid ko, matalino. First honor mula kinder hanggang college. Top notcher sa board exam. Hindi lang talaga ako nag-aral. At hindi talaga ako nag-aral kasi wala akong inatupag kundi laro. Yung English teacher namin. Matalinaw ka, coach. Hindi ka matalinaw. Matalinaw ako eh. Pinag-remedial class na nga ako, hindi ko pa pinasukan. Sabi sa akin, pinag-remedial class na nga kita dahil gusto kitang pumasa kaysa ibagsak kita. Hindi mo pa pinasukan yung remedial class. So, marami akong sablay na ginawa sa buhay ko. Kaya sabi ko, wala akong puwang sa employment, sa corporate. Sabi ko, magtitinda na lang ako. Nag-networking ako, hindi ako yumaman, ayoko na yan. Kasi yung pala, ang may kasalanan, hindi pala networking, ako pala. So, marami kayong matututunan sa mga mentors kasi pinagdaanan nila yung pagdadaanan mo pa lang. Kaya napakahalaga po nun. Kaya tuwing magsasalita yung mga mentor na yan, talagang nakikinig ako. Ngayon, sabihin nyo sa akin, kaya ako successful. How to be you? O lagi kong sinasagot. Sumunod ka sa mentor na nakarating na sa paroroonan na gusto mong puntahan. Sumunod ka. Makakarating ka. Huwag mag-invento, huwag magmalaki na marami ka ng alam. Huwag. Ito ginagawa natin yung trainings. Gusto ko kasi lumabas yung galing ng bawat isa. Hindi lang puro hard skills. Ito pinag-aaralan natin guys, hindi na to hard skills eh. Ano to? Soft skills na to eh. Ito yung hindi mo na basta-basta makukuha kung hindi mo talaga to pinagdarasal. Ito na yung wisdom, yung pagbabago ng karakter mo. Ito na yun. Siyempre, magsisimula yan by listening. Makikinig ka muna. Habang nakikinig ka, tapos may acceptance ka na ikaw nga yun, ina-accept mo. Pag ina-accept mo yung mga bagay na pangit, na hindi ikaw yun, pero pangit, pero in-accept mo pa rin, sa kabila ng pangit yun, tinanggap mo na ikaw yun,
Hindi mo gina-justify, wala kang defense mechanism. Tinatanggap mo kahit na may kritisismo. Tinanggap mo, iyon ay simula ng pagbabago mo. Doon ka na magsisimula magbago kasi nagsisimula ka ng tumanggap na ikaw ay mali. Nagsisimula ka ng tumanggap ng aral, doon ka na magbabago. Kaya yun yung hindi nila naiintindihan. Kaya maraming iba, tinuturuan ko yung leaders na yan, yung Coach Giselle, yung mga nagbitawan sa atin. Sinasabi ko sa kanila, ito. Ayaw nila makinig. O sige. O ngayon, 19 months ago, nung sinabihan ko sila, dito tayo, huwag tayo dyan. Bumitaw sila grupo ko sila Kumitaw sila anong gagawin ko? Pinipilitin ko ba sila? Hindi. Yung sila pinipilit. 19 months after, ito nangyari sa atin sa Livegood. At ano nangyari sa kanila? Hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Hindi alam paano magkaka-commission. Bukas may commission, bukas wala. Hindi nila, hanggang ngayon, nakakawa ako dahil kasama natin dati. Minsan ang kumita nung kasama ko. Ngayon, biglang naging, bakit? Sinaksak sa utak lagi na siya Millionaires Club member. Minsan mo lang nakuha yan. At nung nakuha mo yan, kasama pa ako. Sabi ko, hindi ko pinagmamalaki na dapat sa akin kasasama. Hindi ko sinasabi yun. Kaya lang, humanap ka ng mentor. Kung hindi ako, hanap ka ng iba. Yung successful din. Kaya lang, nagsama-sama kayong failure Nagsama-sama sila Ako nga, failure ako ng matagal na panahon. Sabi ko, this time, sasama na ako sa successful. Hindi na ako bibitaw. Gaya ng sinabi ko kanina, bumibitaw ako kay mentor, sa kalagitnaan, bumibitaw ako kay mentor ngayon, nangyayari ngayon sa mga leaders ko sa kalagitnaan, bumibitaw So ngayon, ano nangyayari? Experience ko na yan, inuulit pa nila. Sinabi ko na, hindi sila naniniwala. Akala nila, gusto ko lang maging upline. Wala akong upline syndrome. Ang nag-invite sa akin, hindi ko nga kilala. Ang nag-invite sa akin, hindi naman earner. Nagusto ko kasi yung company. In-invite nila ako, ba't hindi ka sumali sa amin? Pag ikaw nag-invite, sumasali naman kami. Hindi ko lang sila sinasuportahan. Mga leaders naman yun nandito, no? Hindi ko lang sila sinasuportahan. So guys, pag po susuportahan, yung pinapasok nyo, fly by night. Kung hindi man fly by night, wala akong nakikitang future dyan. Kasi hindi ko gusto concept, hindi ko gusto marketing plan. At hindi ko gusto yung mga leaders dyan. At hindi ko gusto yung owner dyan. At hindi ko gusto yung product dyan. Marami akong dahilan na hindi ko naiisa-isayin Sabi ko sa kanila, basta hindi yan sasabaw, pre. Nakikita ko. Hindi, ayaw nila makinig. Diba? Mas gusto nila. Kala nila, tinatanggihan ko sila dahil ayaw ko rin maging downline. Hindi yun. Coach, Magiging downline mo ako. Basta maganda company mo. Basta gusto ko. Lang siguro. So, kaya ko lang ina-explain yan, guys, para ang purpose ko lang, kaya ako pinapaliwanag. Yung matuto tayong sumunod kung ano yung... Kasi ngayon po, marami pong magpapanggap na mentor na magtuturo sa inyo. Ito, yung mga previous companies na lumabas, di ba, na nawala na rin. Nagtatalo nun sila ron at lahat sila na binabato nila ang Livegood. So, ang matinong leader, hindi babatuhin yung legit company. Okay lang kung fly-by-night tayo, batuhin tayo, tatanggapin ko yun. Hindi naman tayo fly-by-night. Legit company ang Livegood, pero binabato nila. Ba't ikaw, Coach Arnold, ginagawa mo rin? Hindi, binato ko yung fly-by-night. Kasi alam ko na fly-by-night yun. Pero yung moment na yun, hindi nyo alam na fly-by-night, kaya negative ang dating sa inyo ng mga sinasabi ko. Negative sa inyo kasi hindi nyo alam na fly-by-night. Pero nung natapos na yung system, close na, doon nyo na-realize, tama, fly-by-night, di ba? Kaya, doon pa lang na-vindicate yung yung mga sinabi ko. So, ngayon, doon yung makikita, mentor knows. Diba? Ako, hindi ako nagpapanggap na mentor. Pero, yung mga naka-experience niya, nakakaunawa niyan. Kaya guys, marami mag-invite sa inyo. Ingat-ingat lang kayo. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan, marami yan. Huwag po kayong papadala. Nako, Livegood na po. Nasa Livegood na lahat. Lahat ng hinahanap nyo nasa Livegood na. Maniwala kayo sa akin. Kaya sana po, mag-stay kayo sa Livegood. Tapos, humataw kayo ng humataw. Build your character. Hindi lang puro skills. At dito sa training na to,
Huhubugin natin ang lahat kasi andyan yung magagaling na speakers. Coach Giselle, marami pang baon yan. Coach Joy, mag-share sa atin ng next Tuesday. Mag-share sa atin ng next Tuesday. Mag-share sa atin ng mga training si Coach Joy. Galing po yan ng malaking kumpanya before. At yung kumpanya niyo before, magagaling po mga trainer doon. At andun din yung isang idol ko, nandun sa previous company nila. Nawala na sumalangit nawa. So, magagaling po ang mga mentor dyan sa pinanggalingan nila. So, si Coach Mark, gusto ko marinig si Coach Mark. Coach Mark. Gusto ko marinig si Coach Mark. Siyempre, gusto ko, Coach Carl. Coach Carl bukas. Okay? So, marami pa, hindi ko na mention. Si Coach Gemma, schedule natin. Si Coach Mon, siyempre. Coach Mon, magbabagsak ng training yan. Hindi lang presentation, pati training, babagsak niya sa atin. Lahat ng mga natatago nilang mga module dyan, ilalabas. So guys, itong Oplan Achievers training na to, Oplan Oplan molding. Wala na, bugbog na tayo sa presentation, kabisado nyo na marketing plan. Para maging successful, character talaga. Imomold tayo dito ng mga leaders na magagaling. Yung mga alam nila, i-share nila sa atin. Ako, uhaw ako sa kaalaman, kaya hanggang ngayon nakikinig ako. Kaya ako kayo ina-assign, hindi dahil tamad naman ni Coach, ayaw pa magpa-training. Hindi, kaya ako kayo ina-assign kasi pumupulot po ako. Namumulot po ako ng kaalaman ng bawat isa sa inyo. Kasi gusto kong makuha yung kaalaman nyo. Kumbaga sa kapangyarihan, bawat kapangyarihan nyo gusto kong kunin. Gusto kong kunin yung kapangyarihan ni Joy. Yan. Gusto kong yung kapangyarihan ni Carl. Kukunin ko yan. Kapangyarihan ni Giselle, pasasama-samahin ko lahat ng mga kaalaman nyo. Tapos, para maipon sa utak ko yan, para naman, alam mo naman kapos ako sa pag-aaral. Dito na lang ako nag-aaral. Para marami akong matutunan. Kasi pag marami ka raw alam, sabi ng mentor ko, kung ano laman ng isip, yun ang laman ng bulsa. Kaya sabi ko, kailangan maraming laman ng isip ko para maraming laman ng bulsa ko. Di ba? Ganun lang yun kasimple, di ba? Ang basic lang naman ang alam ko Napaka-basic lang na natutunan ko. Bakyang-bakya. Laman ng isip, laman ng bulsa. O yun lang. Kaya pag maraming laman ng isip, maraming laman ng bulsa. Kaya lahat ng mga mentors, sa libro, sa YouTube, sa Zoom, talagang namumulo talaga ako. Bawat speakers may mapupulot ka. Huwag niyong i-smallin lahat ng speakers marunong. Kahit nauutal pa yan, may mapupulot ka. So, dapat, unahin niyo muna yung learning, unahin niyo yung character, unahin niyo laman ng isip, laman ng puso, unahin niyo po yan. Kasi pag marami ng laman yan, bibigyan ka kasi alam ng Diyos, kaya mong dalhin yung success. Pag alam niyang kaya mong dalhin yung success, ang daling iabot sa'yo. Iaabot sa'yo, bubuhos sa'yo ng Diyos ang biyaya kasi alam niya, kaya mong dalhin yung success. Alam mo paano i-handle yung tao. Yung future problem, alam niya na kaya mong solusyonan. Yung future na mga problema sa team mo, alam niya, kaya mong i-handle. Pagka alam niya hindi mo kaya, hindi ka niya bibigyan ng result. Kaya inuuna po yung character, inuuna po yung kaalaman ng isip, kapuso. Inuuna po yan. So, kung analyze yung mabuti. Ang dami ko ng kilalang networker na lahat ng training inatinan, pero hindi pa rin successful. I-analyze nyo mabuti. Bakit? Yung character nila, ayaw nilang baguhin. So, hindi sila nakikinig ng mga ganitong training. Basta alam nila how to invite, how to follow up. Puro hard skills lang. Kulang sila sa soft skills. Alam nyo ba, pwede kang yumaman nang wala kang hard skills. Pwede kang yumaman na ang baon mo lang soft skills. Pero hindi ka pwedeng yumaman nang wala kang soft skills. So, yun lang siguro. Thank you, Coach Joy. Take it away. Yan. Thank you po, Abs Harold, no? Sobrang dami ko rin pong natutunan. And ako po, personally, ang pinaka nagustuhan ko kay Abs Harold, kasi dito lang din naman kami nagkita nung nakilala ko siya, is yung humbleness, no? Yung napaka,
what do you call this? Walang pretension. Walang pretension. What you see is what you get. Napaka-humble niya from the very beginning. And ano ba, ang dali niyang ma-approach. Yun yung nagustuhan ko. Kasi sa dati naming company, medyo may distance. Pag sinabi mong nag-earn na ng ganito, medyo may konting distansya ang mga bawat group of people. Pero na-shock ako. Siguro kasi yung upline ko rin napaka-humble din. Kaya binigyan din kami ng coach and mentor na napaka-humble. Sabi ko, ang galing i-approach ni ni Sir Harold pa, Apps Harold. Kasi lalo na yung nagsisimula kami, guys, no? Sobrang nakakatuwa kasi isang ano lang namin chat, Apps, punta ka naman, or ini-invite din namin siya sa mga Zoom namin. So, napaka-humble, no? Isa yun sa mga take away ko rin sa church last time. Parang na kay Apps Harold, no? Yung pagiging humble and servant, no? Kailangan daw may humility and mag-serve ka to other, no? So, ayan yung takeaway ko. Bago tayo mag-takeaway at mag-closing prayer, sorry, nakalimutan ko, umalis na si Miss Giselle, no? Pwede bang mag-open cam for picture? Para naka-document lang po tayo. And, ayan, so, pwede ba? Ayan. Open cam. Tayo po muna sa mga nakahiga. Ayan. So, thank you so much. Mga handsome at mga beautiful sir and ma'am, di ba? All over the world. May mga OFW pa dito. So, maaari ko bang makita ang mga mapupogi at magaganda yung mga itsura? Ayan. Maraming salamat. Thank you so much for your cooperation. Ayan. Just look on your camera and say, millionaires! Ayan, isa pa. Baka madilit eh. 1, 2, 3. Say, millionaires! Ayan. So, ayan, marami pong salamat. May isa pa. Wait lang. May isa pang nag-open. Saglit lang si Ma'am Luz. Ang ganda talaga ni Ma'am Luz. Okay, 1, 2, 3. Millionaire! Ayun, may nag-open pa si Sir. Millionaire! Ayan. So, thank you. Salamat po. Shout out ko po kay Sir Mon. Salamat Sir Mon, kay Sir Carl, Ma'am Flor, Sir Lars, Jerry, Ma'am Marie Chris, si Sir Teddy, si Ma'am Luz, si Sherwin, si James, si Mary Ann, si Luis, syempre si Miss Judy, si JDM. Sorry sir, hindi ko mabasa yung JDM. Diyan ba pangalan mo? Si Ma'am Vilma, syempre si Tita Becky from Bulacan, si Miss Miss Dina, Josephine M, si Annalisa, Marilyn, and si Divina po. So, yon, take away ko sa ating training kanina, no? Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make new ending, 'di ba? So, character talaga and attitude, mahirap talaga yung kumbaga plansyahin. Pero there's naman, wag po tayong mawala ng pag-asa kasi yun nga, be humble, learn from others, and also embrace mo yung challenges. Normal lang yan, diba? Never ending talaga from learning ang ating buhay. Pero embrace lang the challenges, pray lang, diba? Kasi nandiyan naman si Lord, hindi niya tayo pababayaan. Lalo na pag alam niyang lalapit ka sa Kanya, i-guide niya tayo. And because of that, let's have our closing prayer for tonight. Let's put ourselves in the presence of our Lord Almighty, in the name of the Father and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for guiding us through this meeting. Thank you for our speaker, Miss Giselle, for our upline, for our team, and for our company, especially to the corporate staff. As we conclude, we seek your continued direction in our endeavors, illuminate our paths, and help us to make choices that align with your will, O God. Strengthen our resolve to follow your lead, even when the way seems uncertain. Bless our efforts and use them for your glory, O God. Use Live Good, ang aming team, Panginoon, maging blessing din po sa ibang tao. I-bless niyo po kami ng nawas, Panginoon. Magampanan po namin kung ano po yung purpose namin po dito sa lupa. Lahat ng ito, Panginoon, we pray in Jesus' name. Amen.
Alright. Thank you so much, guys. God bless. Maraming salamat. Ayan, ini-invite ko na kayo bukas ulit. Pagpasensyahan nyo na, ako uli ang host nyo. Pero tomorrow, see you again for our speaker, Sir Carl. God bless everyone. Good night. Bye-bye. Good night.